Galing ang Senador sa pamamagitan ng sulat ng inyong naman. Mga minamahal, dumating na naman ang araw ng mga puso o tinatawag na Valentine's Day. Ngunit ano nga ba ito? Saan ito nagsimula? At dapat nga bang ipagdiwang ito lalo pat ikaw ay isang Kristiyano? Ating alamin na sa makalangit na balitang ito. Ang Valentine's Day nga ay isa sa mga popular na pagdiriwang sa mundo, kaya naman hindi na ito lingid sa kaalaman ng lahat. Ngunit sa kabila ng pagiging popular nito ay hindi pa rin tama na makiisa ang mga Kristiyano sa pagdiriwang na ito. Bakit nga ba? Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit bilang Kristiyano ay hindi nararapat na makiayon dito. Ang Valentine's Day kasi ay orihinal na kilala bilang pista ng Lupercalia. Ipinagdiriwang ito tuwing 15 ng Pebrero. Ang Lupercalia ay ipinagdiriwang upang parangalan hindi ang Diyos kundi ang mga paganong Diyos na si Lupercus na nangangahulugang God of Fertility, Juno, Goddess of Marriage and Woman, at Pan, Diyos ng Kalikasan. Ito ay isang fertility rite at isang pagdiriwang ng mga pamahiing Romano. Kadalasang pinipili ng mga Romano na ipagdiwang ang mga pista opisyal sa mga araw na kasabay ng mga kasalukuyang selebrasyon. Kaya inilagay nila ang tinatawag na Araw ng Mga Puso sa ika-14 ng Pebrero. Akin ngang uulitin, ito ay pagdiriwang ng mga pamahiing Romano na may paganong Diyos-Diyosan. Pangalawang dahilan kung bakit hindi ito nararapat na ipagdiwang ng mga Kristiyano. Bukod sa hindi ito mabuti sa mga mananampalataya mula sa fivefold hanggang congregation, ay hindi ito nakasentro sa Diyos. Aminin man natin o hindi, lalo na sa panahon ngayon, ito ay nakasentro sa dalawang tao na kadalasang nagbubunga ng imoralidad. Kapag dumarating nga ang February 14 o ang Valentine's Day, ay kumakalat ang imoralidad sa kadahilanang naghahanap ang lahat ng mga gawa ng laman na ayaw ng Diyos. Ibig sabihin lamang na ang pagan belief at celebration na ito ang nagdadala sa marami sa kasalanan sa pamamagitan ng pagsasamantala nito upang bigyang kasiyahan ang kanilang mahalay na pagnanasa. Mula pa noon, sa pista ng Lupercalia hanggang ngayon ay nagaganap pa rin ang maitim na sikreto na ito sa likod ng pagdiriwang ng tinatawag na Valentine's Day, kung saan isang malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Isa pang dahilan ay nakasentro lamang ito sa pag-ibig para sa tao. Mula sa mga magkasintahan, mag-asawa, maging magkakaibigan at mga magkakamag-anak ay pinapakita nila kung gaano nila ito hinahangaan, pinapahalagahan at minamahal. Sa pamamagitan nito ay nababaliwala ang dakilang utos ng Diyos sa aklat ng Mark chapter 12 verse 30. Nasasaad nga dito, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." Kaya naman, ganoon na nga lamang ang uhaw at gutom ng Diyos sa pag-ibig ng kanyang mga anak para sa Kanya. Pakinggan ang pangangaral ng God's end-time prophet and apostle na si Apostle Renato D. Carillo. Napakarami naghahanap ng pagmamahal. Napakaraming mga tao ay maraming minamahal. Maraming gusto meron silang minamahal. Pero sino ang nagmamahal sa akin? Naghahanap ang Lord na magmamahal sa akin. Malungkot po siya na yung nilikha niya at nilalang, may minamahal, even though hindi siya against, at naghahanap ng mamahalin, pero una sa lahat, kinalimutan siyang mahalin. Kaya yung mga Facebook na yan, yung mga email, mga text, pati yung mga paabot sa pamilya, walang against ang Lord patungkol sa mga pag-iibigan na yan eh. Pero ang sinasabi niya, sino nagmamahal sa akin? Di mo ba alam na gusto niya ring marinig sa labi mong, "I love you, Lord"? Gusto niya ring ma-post mo sa Facebook mo yung salitang, "I love you, Jesus"? Kano ba namang pag-iising mo sa umaga, "Lord, I love you"? "Father God, I love you". "God, the Holy Spirit, I love you". At kung dumaan ang isang araw, graciously, lovingly, He shower you with good things, then add more love to God. I-declare mo yun. Make it vocal. Then pagtulog mo sa gabi, say it again. At pag dumating yung temptation, para yung pag-ibig na yan sa Lord ay mawala, then add one word.
Lord, I love you more than anything. Hindi siya against mahalin natin yung ating asawa, anak, magulang, kapatid. Siya nga ang nagturong mahalin natin sila kahit kaaway natin. Pero sinasabi ng Lord, sino ba yung una sa pag-ibig na yan? Kung magsasabi ka ng I love you sa kanino man, hindi rin siya against Pero ang tinatanong niya, bakit hindi mo unang sabihin sa kanya yan? Yan yung problema ng mga mag-asawa at ng mundo. Bakit naghihiwalay, nag-aaway, may nabubuhay na hindi tapat, babae at lalaki. Bakit? Wala nang pag-ibig sa Lord. Hindi minahalan Lord ng husto. Kaya bumaba yun. Sa pamilya, bumaba sa kapwa. Kaya kung gaano kalalim yung pag-ibig nating mag-asawa sa Lord, gaano kalalim ang pag-ibig natin sa bawat isa. Kaya yan yung pinakasikreto ng lahat Si Jesus at yung ating totoong pag-ibig sa Kanya. Love Him every day. Kaya naman bilang Kristiyano ay ibahagi mo ang katotohanan ito na hindi mo na kailangang makiayon pa sa mundo upang maramdaman ang pag-ibig na totoo. Dahil kapag si Jesus ang minahal mo ng todo, ay hindi lamang niya iayos ang lahat ng bagay sa iyong buhay, kundi hindi ka niya iiwanan, papaiyakin, hindi ka rin niya sasaktan, at sa gitna ng iyong problema, siya ang solusyon. Dakila nga ang pag-ibig ng Diyos sa atin pagkat kanyang sinabi, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.